beloved Boss Mike Cervera. Umpisa na natin to. Grabe mga kababayan, ang kasinungalingan ni Sarah. Pero dito tayo mga kababayan ko. Baka nakakalimutan nyo na. Oo. Ha? Eto mga kababayan, ipasok na natin etong kagagahan ni Sarah. Pasok! Pangalawang Pangulo, hindi siya pabor na magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Nako, ayon sa pangalawang Pangulo, hindi daw pabor na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong. Sinungaling! Narinig niyo yun, mga kababayan ko? Ayan mga kababayan ko. Sabi ni Sarah, ayan. Pangulo, hindi siya pabor. Wait. Pero ayon sa pangalawang Pangulo, Na? hindi siya pabor na magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Kita nyo, hindi daw siya pabor na magbitiw. Ang Pangulong Bongbong, sa kanyang pwesto, hindi daw pabor. Ayaw niya daw na mag-resign. Sinungaling mga kababayan, no? Napakasinungaling ni Sarah. Samantalang mga kababayan, tuwing may rally, sinasabi niya, mag-resign ka na. Ganong kasinungaling mga Duterte, tandaan nyo, hoy kayo, pare-pares kayo. Mga taong kanal, di ba? Eto na mga kababayan ko. Kaya yan, medyo kumakambyo na. Kumakambyo na si Sarah kasi mga kababayan ko, nakita na nila na hindi talaga nila kaya itohong puwersa at suporta ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Lagi nilang sinusubukan lagi nilang sinusubukan na pabagsakin si Pangulo. Lagi nilang sinusubukan na galitin ang taong bayan. Yan, madalas yan. Lagi yan kung sino-sino po yung ginagamit nila. Sukdulan, sabi ko nga, walang-wala na. Sa sobrang walang-wala na, kahit yung sinto-sinto ginamit na nila. Kita nyo antindi, di ba mga kababayan, antindi. Dahil nga walang-wala na Kaya, no choice. Merong nag-iingay. Buyuin natin. Binuyo nila yung sinto-sinto na kongresista. Ano nangyari mga kababayan ko? Wala. Ngayon, alam nyo, binabanatan na nila yung tao na binuyo nila na manguna para manawagan ng people power daw. Mga kababayan, ngayon, alam nyo, binabanatan na nila. Ang hirap mga kasama, mga kababayan, yung pong mga ganyang klasing tao. Alam nyo po yon kapag wala ng kailangan at nagamit ka nila, nako mga kababayan, ikaw mismo, pagtutulungan ka. Diba? Yan focus si Boss Mike, Ninang Bergie Badjola. Sino yun? Focus tayo eto na. Tuloy natin. Kita nyo, wala na kasi. Sukdulan lahat ginawa na nila Kasinungalingan sa peking pulburon video. Kasinungalingan sa napakaraming USB daw na naglalaman ng mga sensitibong mga pagdodroga daw ni Pangulo. Natatandaan nyo yun? Ginamit pa ho yung isang dati daw na dating walker. Dating pok-pok daw. Dating di umano'y pok-pok daw. Mga kababayan? Yung isang babae na nagsasabi na may USB. Di ba? Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yung intriga. Tuloy-tuloy yung propaganda. Mga kababayan, hanggang sa dulo. Si Kiko Barsaga. Walang-wala na. Kaya siya na lang ginamit nila. Diba? Meron pang propaganda sila. Yun daw gera-gera, magkakagera daw pag hindi daw napababa si Pangulong Bongbong. Diba? Sabi sa iyo, Boss Mike, nakaka-high blood Panoorin si Sarah. Sinabi mo pa, Emeline De Castro. Diba? Sinabi nyo pa. Yan mga kababayan. Ngayon, eto pa. Eto pa, Meryl Hadlock. Tama ka. Di ba, mga kababayan?
Ngayon, matapos ho yun, na nandito na nga, ang gera-gera daw hindi nangyari, wala na, hindi na nila nagagamit. Lahat yan, USB, pulburon video, gera, mga kababayan, yan ang numero 1 na ginamit nila. Isama mo pa, 20 pesos na bigas. Nung nagkaroon ng 20 pesos na bigas, tumahimik sila. Di ba? Lahat po yan ginawang propaganda. At lahat po yan nagawa ni Pangulo na sagutin at patunayan na walang katotohanan. Kita nyo, mga kababayan ko. Tapos eto, mga kababayan ko, alam nyo ho yung ginagamit nila ngayon. Yung pong mismo na si Pangulong Bongbong ang expose. Ito yung ginagamit nila ngayon. Si Pangulong Bongbong ay nag-expose ng korupsyon sa gobyerno. Ngayon, mga kababayan, si Pangulong Bongbong na yan ang nag-expose. Ngayon, mga kababayan, yung expose ni Pangulong Bongbong ginagamit sa kanya. Ano sabi ng mga DDS? Sawa na kami sa korupsyon. Bumaba ka na, Marcos resign na. Di ba? Sara, yung mga bata mo, Marcos resign. Tapos sasabihin mo, hindi ko talaga sinabi na mag-resign si Pangulong Bongbong. Sa imong mata, sa imong lubot ba? Di ba? Alam nyo mga kababayan eto, example na lang mga kababayan ko, Ito example. Sinasabi ni Sara na hindi daw siya, mga kababayan, nananawagan na mag-resign. Eto, sample Balikan natin to. Pasok! Tama sa pagpapahayag ng kanilang galit, may ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Wait lang. Ayan na mga kababayan Wait lang mga kababayan. Sabi, wait lang. Nako, Emeline De Castro. Thank you naman. Makakakain na ako ng maghapon nito. Ito na. Ito, wait lang Panoorin nyo to. Ito yung kasinungalingan ni Sara. Pakinggan nyo kung tugma sa sinasabi niya na never niya na siya ay nanawagan na mag-resign si Pangulo. Alam nyo mga kababayan dito, sana may mga nanonood na DDS, at saka sana manood na rin yung mga Makamartin dito. Sorry Sorry sa mga galit. May mga nagko-comment na tunog DDS daw ako. Siguro naman sorry siguro hindi lang tayo parehas ng opinion at pananaw. Kasi ako sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos lang. Sa pamilyang Marcos, Ngayon, kung may nai-issue na kamag-anak, kakampi, at kahit babanatan ko. Wala akong pake. Doon tayo sa tama, uulitin ko sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo pa rin maintindihan, ay nako, may problema na rin kayo sa pangunawa nyo. Baka siguro, ibabalik ko yung sinasabi nyo na style tunog DDS ako. Kayo yun. Kayo yun. Hindi lang siguro tayo parehas ng kayang abutin ng pangunawa. Maaaring yung pangunawa nyo, ay hanggang dito lang sa unang palapag. Ako kayang umabot hanggang 10. At marami kayong hindi alam. Marami kayong hindi alam na alam ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, malalaman nyo. Sasabihin nyo, darating ang panahon, tama na naman ako.
Sinasabi ko sa inyo, hindi ako maglalakas ng loob magsalita against kay Romualdez kung wala akong alam. Okay? Okay na. Oh. Putik. Ito na. Dito na tayo sa magnanakaw pang isa. Kaya pala mga kababayan dati silang magtotropa. Di ba? Kaya pala mga kababayan, dating magtropa ito. Si Sarah at si Martin at si Saldico. Alam nyo ho ba yun? Hindi nyo alam ano? Hindi nyo alam na dating magtotropa si Martin, si Sarah at si Saldico? Bakit, Boss Mike? Alam niyo po bang kasapakat ni Sarah sa mga laptop na mga naimbak sa DepEd nung panahon niya? Kasama si Saldico doon, mga kababayan, sa proyekto na yan. Hindi nyo alam, di ba? Wag nga ako. Si Martin, si Saldico, at saka si Buday ay iisa lang lakad nila. Kita nyo? Iisa lang lakad nila. Ito na. Sige na. Pasok. Wait lang. Yan na. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Kita nyo? Sinungaling talaga. Sabi niya wala daw siyang binabanggit. I never said, Eka, na Marcos resign. Ayoko, Eka, na siya'y mawala sa kanyang pwesto, Eka. Ay, grabe, mga kababayan. Buti pa si Tony Ninubla, alam si Saldico ang supplier ng mga laptops sa DepEd. Kita nyo? Hindi nyo, ewan ko sa inyo. Kung sino-sino kasi pinapanood nyo yung mga pinapanood nyo, tanungin nyo muna kung nagsasabi ng totoo. Sabihin nyo, ikaw ba parehas ni Mike Cervera na magsasabi ng totoo? Pwede ba mag-ano ka muna? Manumpa ka muna. Ay, nako. Di ba? Kita nyo, mga kababayan ko, ganito kasinungaling to. Sino? Tingnan nyo. Dito na. Panoorin nyo muna, mga kababayan ko, itong kasinungalingan ni Buday, ha? Pasok. Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit, may ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. Mali rin naman kasi yung tanong ng reporter. Mali sabi, ma'am, may mga panawagan ng mga ilang grupo na Marcos resign. Kasama ka ba doon? No, ma'am. Sabi, mali yun, yung tanong. Alam nyo kung ano yung tamang tanong? Ma'am, yung pong yung mga grupo nyo, yan. Ganun ang tanong dapat Ma'am, yung grupo nyo, sa grupo nyo ng DDS, nananawagan, Marcos resign. Kinukonsinti mo yun, ano? Di ba? Ngayon, mga kababayan, kita nyo, ayaw na. Hindi na daw niya pinapanawagan yung Marcos resign. Hindi daw kailanman sa buhay niya. Hindi daw! Sabi ni Star Mami, nakaka-idol si Martin. Pilit nyo lang dinadawit. Ano ba, sister? Bahala nga kayo! Basta kung ano yung mga opinion nyo dyan, bahala kayo. Basta, sinasabi ko sa inyo, mahal na mahal ko kayo, kaya ayoko kayong maliligaw, ha? Ngayon, kung ayaw nyo, napakinggan ako, bahala kayo. Basta hindi ako nagkulang, tandaan nyo. Hindi ako nagkulang sa paalala sa inyo. Ha? Eto na. Pasok. Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit, may ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Nga. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Kita nyo, mga kababayan, sinungaling, ano? No, ma'am, I never said Marcos resign. Wait lang. Yan na. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Kita nyo? Sinungaling! Sinungaling! Kita nyo, mga kababayan ko, no?
Sinungaling talaga. Oh, sinungaling ho eh. Ha? Ayan ho. Sabi niya, never daw na sinabi niya na Marcos resign. O ano ito ngayon? 'Di ba? Maring Sab, na taga Hong Kong. Thank you naman. Sab, anihilasyon. Thank you. Nako, eto na. Ano? Tingnan niyo yung mukha mga kababayan, tuwan-tuwa pa. Kasi nung unang panahon na nag-uumpisa sila na gusto nang pabagsakin si Pangulong Bongbong, mga kababayan ko, ganyan pa itsura. Ganyan pa ho itsura, mga kababayan, ha? Oo, nung unang araw, nung mga unang panahon, na gusto talaga nila pabagsakin na si Pangulo dahil umaasa siya, dahil ang lakas daw ng kanilang puwersa. Nandiyan si Gloria, nandiyan si Panutya. Sinong Panutya, Boss Mike? Di si Vic Rodriguez, lumakas pa loob niya, mga kababayan ko. Ano yun? Ha? Nandiyan pa Iglesia. Iglesia, Aling Maliit, si Gloria, si Panutya, at yung tatay niya. Ayun, awa ng Diyos, nakulong na. Yun, mga kababayan eh. Yan yung puwersa nila. Di ba? Ewan ko sa inyo. Di ba? Tandaan nyo, mga kababayan ko, nung pagbalik ko, mga kababayan, di ba? Mike Cerveza, di ba? Nung unang balik ko, yan ang in-expose ko sa inyo kung ano talaga totoo. Ayaw nyo maniwala. Sabi ko sa inyo, marami tayong mga mata. Kahit saan sila magpunta. Nandoon ang ating mga mata. Ako ang mata! Oy, sino nanonood nun nung araw? Yung mata ba, di ba? Ay, nanonood, nakikinig sa radyo. Ako ang mata! Yun eh. Tuloy. Ayun, kontuwa, Kita nyo, mga kababayan, ang itsura. Marcos resign, tuwang-tuwa pa siya. Tapos sasabihin niya, wala daw, mga kababayan. Wala daw, wala. Di ba? Di ba? Sabi rito sorry naman alam naman natin yan, di ba? INC ako, Boss Mike, hindi ako pabor sa pakikialam ng no! Di ba? Yan, alam nyo, yung mga ganyang katwiran, yan makakasundo ko. Alam nyo, kahit ikaw, sabi ko nga, pamilya mo, organisasyon mo, relihiyon mo, kinaaniban mo, hindi mo dapat sisinuhin. Kapag ka nakikita mong may mali at hindi sumasang-ayon sa kalooban mo. Diba? Kung kayo, sang-ayon kayo sa ginagawang pambobola at pang-uuto. Nako, mga kababayan ko, kung marami sila dyan na nagsasabi na mabuti si Martin Romualdez, tanungin nyo kung ano pakinabang nila. Tanungin nyo, ano pakinabang mo, kamo? Diba? Naku, tama nga, wag ako. Hindi ako naiinggit. Eto na. Ayan na si Sarah, mga kababayan, Balikan na natin yung balita. Balikan na natin yung balita. Eto na ho siya. Ay, hindi. Eto na siya ngayon. Mga kababayan, noon fresh na fresh pa. Ngayon ang itsura, daig pa na raspa. Noon, mga kababayan, kita nyo may pa-make-up pa. Kahit magmukha siyang matrona. Okay lang yan. Kasi pinaghahandaan ko na maging presidente. Ganyan ang kanyang tema. Di ba? Ngayon, mga kababayan, kung inyong makikita, yung kanyang muka, yung kanyang itsura, naku, mga kababayan, daig pa na raspa. Daig pa na raspa ngayon ni Fiona. Ito na, ni Buday. Pasok. Tignan nyo, filter na yan, Mga kababayan ko, pag nakita nyo itsura niyan mamaya, ito, pinilter pa.
Pero kita nyo naman, stress na. Di ba? Oo. Di ba? Grabe. Sorry naman sa matrona. Oo. Huwag niyong masyadong seryosohin yung sinasabi ko. Lalong-lalo na kapag tinitira ko yung itsura nito. Ibig sabihin nun, lambing ko lang dito. Oo. Lambing ko lang ito na mga kababayan ko. May tanong. May tanong kasi dito mga kababayan. Pakinggan nyo na lang. Hindi ko masyadong marinig yung tanong. At tignan nyo, ngayon dahil sa dami ng iniisip na problema, kasi mga kababayan, mukha hong madadali lahat ang kanilang mga ari-arian. Di ba? Mukhang madadali lahat ang kanilang mga ari-arian. Mukhang nasalansan na ng gobyerno ang paraan. Ay nako, Sara. Huwag ka nang magbait-baitan, hindi na uubra yan. Oo, the damage is done. Di ba mga kababayan ko? Wala na, nagbabait-baitan na eh. Nagbabait-baitan ngayon kung kailan talagang hindi na nila kaya eh. Di ba? Mga kababayan ko, hindi nila kaya. Kaya si Sara magbabait-baitan na. Pero mga kababayan, sorry, si Pangulong Bongbong na isalansan na yung mga gagawin nila. Kaya nga mga kababayan, si Boyeng Rimulya nailipat na bilang ombudsman. Di ba? Yan ang pagkakatandaan nyo mga kababayan ko. Kaya eto na mga kababayan ko. Ano to? Tignan nyo mga kababayan kung ano na ho nangyayari. Pati ho utak ni Sara, mukhang lumalala. Lumalala ho eh. Eto na. Ang tanong mga kababayan kay Sara, ang huling travel mo kailan? Ang tinanong, kailan ka huling nag-travel, BP Sara? Mga kababayan, tignan nyo ito na. Tignan nyo. Allah ka, di na makasagot. Ano na sinabi ko na sa statement ko? Sinabi ko sa inyo eh. Wala pa naman nag-statement. Kita nyo? Interim release, no? Lutang na lutang ho si Sara. Lutang na lutang. Tinatanong lang ho siya tungkol sa interim release ng tatay niya. Hindi niya masagot kasi nga tablado ni-reject ng ICC. Yan. Kayo mga DDS, mas matalino pa kayo dyan. Tignan nyo, ganyan magiging presidente. Tayo Bagbagi yung bukod ni Sara. Sa Tagalog, isaksak nyo sa baga nyo, si Buday. Diba? Kanyahin nyo yan. Nais nyong maging presidente yan. Saksak nyo sa baga nyo. Sabi ko nga mga kababayan, kung gusto nyo maging presidente, lumayas kayo sa Pilipinas. Baka naman may available pa sa may West Philippine Sea na hindi nakukubkob ng China. Abay, angkinin nyo na yun. Di ba? Total naman gusto nyong lumapit sa kanila. Total naman, di ba, maka-China kayo? Doon na kayo magpasakop. Magtayo kayo ng sarili nyong bansa. Doon! Siya may siya mga kinubkob at pinamigay ni Digong na mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gawin yung presidente, doon kayo, magsama-sama kayo. Di ba? Di may bansa ng, kung tawagin ay, bansa ng buang. Di ba? Kung may, mga kababayan, kung may Guam, dito sa ating bandang kanan, dito naman mga kababayan sa bandang kaliwa, mayroon naman bansang buang. At ang presidente, buang din eh. Ayan di ba? Ito na, balikan na natin. Pasok.
Marisol Abdulrahman. I never said, Hmm. ah, Kita nyo mga kababayan ang itsura. Kulang na lang talaga. Ha? Pag tinabi si Fiona, kamukhang kamukha niya. Ayan ho, oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na itsura. Nagmukha ng mukhang matrona. Dati nung nananawagan, kasama tatay niya, kasama Bongo, Bato, Robin, at si Payatot. Sino yun? Si Panelo. Mga kababayan yabang-yabang pa siya. Ang dami kong kakampi. Meron akong Vic Rodriguez, Eka. Meron pa akong China. Meron pa akong Iglesia. Oh. Kayang-kaya ko to. Oh, kaya confident si Sara magiging presidente na ako. Sabi. Diba? O ngayon, hindi nangyari. Oo, hindi nangyari. Yung September 21, mga kababayan, na-recruit pa si Chavit Diba? Oh, abay, na-recruit si Chavit, mga kababayan ko. Ang ginawa ni Sara, pumunta muna ng Japan. Habang nagmo-monitor siya. Ayan na, Eka. Ayan na, Eka. Magiging presidente na ako bukas. September 22, idideklara ako na bagong presidente ng Pilipinas. Yan po talaga plano nila, mga kababayan ko. So, eto na, mga kababayan ko. Di na-recruit na si Chavit. Sabi nga ni Banat Bay, nako, eto na, pagkakataon na to, malaki ang posibilidad na talagang mapababa na sa pwesto si Pangulong Bongbong. Si Chavit sumama na sa amin. Si Chavit sumama na sa amin. Kaya sigurado na ito, nagawa na ni Chavit na mapabagsak ang isang presidente. Nagawa na ni Gloria mapabagsak ang isang presidente. Diba? Sila magkakasama. Tapos mga kababayan, eto na. Langya yung mga sigaw, Sara, resign na! Ay! Yung inaasahan po ng mga DDS na Bongbong Marcos resign, nabaliktad. Ang sigaw ngayon, mga kababayan, Sara, resign! Diba? Paano ngayon yan, Papa Trix? Kamusta na daw yung computer ni Troy? Diba? Ano nangyari? Wale, Arnold Lopez, ay Chang. Sana naman kayo nagpunta. Katatapos nyo lang, Katatapos nyo lang mag-usap kasi di ba malayo kayo sa isa't isa? Huwag kayong mag-alala, magkikita rin kayo, malapit na. Di ba? Mamayang gabi, Daanan mo na rin ng monitor, Papa Trix. Sa mga, si Papa Trix, siya po tagagawa ng mga studio natin, computer setup, gano'n, Ayun, mga kababayan. Ano nangyari? Wala na. Kaya ho si Sara nawalan na ng gana. Pati sa sarili niya. Pati sa sarili niya, abay pinabayaan na. Tignan nyo naman, Uy, kagigising ko nga lang Alas 10:30 tulog na ako. Nagising ako alas 7:45. Tama? Ilang oras yun? Halos 9 hours na yun. Diba? Mga kababayan, balikan natin si Sara. Kita nyo na itsura, mga kababayan. Nawalan na ng gana. Sumuko na kay Pangulong Bongbong. Kita nyo, pati sarili, pinabayaan niya na. Ganyan ang style ng mga ganyan, yung mahihina. Pag mahinang tao, mga kababayan, kapag ka nabigo, pati sarili, hinahayaan na. Kaya wag na kayong magtaka. Wag na kayong magtaka, mga kababayan, kung si Sara, kung kanino na yan napupunta. Mga kababayan ko, baka mamaya napupunta sa mga, dyan sa ibang mga kawani ng gobyerno yan. Balita ko, mga kababayan, napupunta yan sa isang USEC. Grabe, no? Di ba? Meron pang nagpakilalang isa. Napunta sa isang, Tibuli. Di ba? Grabe, no, mga kababayan ko, no? Eto na, mga kababayan ko. Yan na ho si Sara ngayon.
sinungaling talaga eh, mga kababayan ko eh. Sabi niya ho mga kababayan eh, never, never, never daw, never, never, na sinabi niya na Marcos resign. Marcos resign. Ulit. I never said. Kita nyo mga kababayan, mukha ng labandera. Nakaharap pa sa opisina niya, sa media, ganyan itsura. Sabi ko sa inyo, kung nung araw, dumadaan pa sa parlor yan. Nagpapa-makeup, nagpapa-riban. Ngayon, mga kababayan, ultimo lipstick, hindi niya na magawa. Ganun po talaga, mga kababayan, yung naging kabiguan na nararanasan niya. Bigong-bigo na eh. Diba? Mga kababayan, partida, mga kababayan, mas matanda tayo dyan. Bagong gising, walang hilamos, walang mumog. Pero tingnan nyo naman yung itsura namin ni Karuba kapag live Ilang taon na ho ba ito, mga kababayan? Abay, wala pa 50. Pero mukhang mag-60 na siya. Di ba? Mukhang mag-60 ka na, Sarah. Alam nyo ba, mga kababayan? Bago natin talakayin to sinasabi niya. Sa isang interview, ang mga kababayan sinabi sa Bilyonaryo News Channel, pwede daw ba gumamit ng magandang picture niya? Aba, mga kababayan, nag-request pa. Aba, mga kababayan, yung binigay, yung pong in-AI. Grabe ka, Sarah. Hindi ba pwedeng ganyang mukha? Yan naman talaga natural mo, Hayaan mo sila kung ano yung gusto nila. Hindi yung pati yung litrato mo, dinidiktahan mo ang media. Tama? Diktador, mga kababayan Sabi niya, ayoko ng pangit na mukha. Yan talaga mukha mo pangit talaga Di ba? Gumamit ka na lang ng filter. Yan magagalit sa inyo, GMA7. Ang pangit ng mukha niya dyan. Ito na. Pasok. I never said Na! Marcos resign. Na! Hindi raw suportado ni Vice Kita nyo? President Sara Duterte ang panawagan ng ilang grupo na Na- magbitiw na si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, ilang grupo, grupo nila yon. Sinungaling talaga, no? Mga kababayan ko, yung pong mga nananawagan na Marcos resign, kung inyong maalala, mga grupo ho ni Sara, mga kababayan. Ito, isa-isayin natin yung kanyang kalokohan para ho inyong malaman, mga kababayan, na talagang walang yayan. Sino, Boss Mike? Walang yayan si Sara. Ayan, Alam namin kakampi namin kayo. Kita nyo, mga kababayan ko, natatandaan nyo po ba ito? Hindi ako nagnakaw. Yan! Ayan yan po yung mga nananawagan ng Marcos resign. Kanino kakampiyan? Kaninong mga kagrupo yan? Hindi po ba kay Sara? Kay Sara Duterte Zimmerman? Di ba? Yan yun. Merly, hindi ako high blood, At alam niyong kakampi nyo kami. Kita Kasi nyo? mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Kita nyo? Kakampi pala kayo tapos sasabihin ni Sara, hindi daw kayo kakampi, kita mo, tinatatwa kayo. Itinatanggi ni Sara na mga kakampi niya to. Diba? Yan ho yan, mga kababayan, yung mga tumatawag ng Marcos resign, yung mga yan. Balikan natin, mga kababayan ko. Pasok! Polisiya hinggil sa korupsyon sa bansa. Dalawang bagay lang naman Yan. ang hinihiling niya sa Pangulo. Aba, may hinihiling ng dalawang bagay. Tapos yung dalawang bagay na hihingi niya, mga kababayan, puro imposible yan. Sara, hiniling din naman sa tatay mo. Alam nyo kung ano? Magpa-drug test. Putik na yan. Mga kababayan, nagpa-drug test ng 2 beses yan. Uto-uto na si Pangulo niyan. Alam nyo, yung hihilingin na drug test, mga kababayan, never kong gagawin kung ako si Pangulo. Kung ako lang naman. Kahit nga kay Digong, mga kababayan, hiniling ni Trillanes. Tama? Kahit si Digong,
si Digong ay hiningan ni Trillanes na magpa-drug test, hindi rin namang ginawa yan, Sara. Ngayon, ang tanong, lagi ko itong sinasabi, ano ang karapatan nyong hilingin ang pinagkait nyo naman? Buti pa nga, si Pangulong Bongbong kasama si Vic Rodriguez na kakampi nyo ngayon na panutya, siya mismo nagsabi 2 beses na, nagpa-drug test na lahat, marijuana, cocaine, ano pa, shabu, lahat. 'Di ba? Oh, di ba? Oh. Ngayon mga kababayan, ito. Unang-una, Oh. magpa-drug test siya. Kita nyo mga kababayan, ang tanga mo talaga. Yung banat at mga komento ni Sara, mga kababayan, pang grade 1. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na sino, kahit na sino mga kababayan, mukhang mas matalino. Kaya nga mga kababayan, hindi ko talaga alam kung bakit naging vice presidente yan. Maaaring mga kababayan, dahil naging running mate niya lang si Pangulong Bongbong. Di ba? Siguro kung hindi niya naging running mate, malamang hindi mananalo to. Di ba? Yan mga kababayan ko. Malaki kinita niyan ni Louder Holder. Tuloy. Challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, ayan na naman, ginamit mo na naman si Panutya. Siya nga mismo nagsabi 2 beses na nagpapadrug test si Pangulo. Ano, paulit-ulit kayo? Nagpa-drug test, mga kababayan, sa PNP. Sa PNP yan, mga kababayan, nagpa-drug test saan? Sa St. Luke's. Nakita ko mga kababayan, kasama ako eh. Di ba, Laila Collins? Kasama ako, alam mo yun, di ba? Nandoon ako eh. Tapos, pa-drug test na naman. Ano ba? Sira ulo mo talaga to eh. Di ba? Paulit-ulit na lang, kung yan lang hihilingin mo, ay walang tira. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang suko na siya. Kasi kung ano yung hinihiling niya, nakalipas na. Ibig sabihin, panis na panis na panis na panis na. Di ba? Our beloved Boss Mike